Hello mga ka-real, nag-overtime po tayo dito ng water heater. Ito po ay walang power. Ang naging problema lamang po ay yung socket dito sa base niya. Gumagana na po ito. At ang isusunod naman po natin ay about dito sa spin motor. Kasi may isang subscriber, viewer na nagtanong tungkol dito sa spin motor. Kaya shoutout po sa inyo, Sir Bison. Panoorin at tapusin niyo po ang video ito. At baka mabigyang linaw ang inyong katanungan masagot sa video ito. Bago ko po sagutin yan, shoutout po muna sa lahat ng aking mga subscribers dyan, doon sa mga masisipag mag-like, mag-comment, lalo't higit sa mga nag-share ng mga video ko. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at pagsubaybay sa aking mga ginagawang video. Lalo't higit po doon sa mga masisipag na nag-like at nag-comment doon sa aking nakaraang latest video. Napakarami po ninyo. Mega shoutout po sa inyong lahat dyan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at pagtitiwala. Halos lahat ng video ko ay meron kayong likes and comment. Talaga namang halos wala po kayong absent, kaya naman buong kagalakan po ang pasasalamat ko sa inyong lahat. Ganun na rin po sa mga silent viewers ko dyan na nanonood pero hindi nagko-comment. Shoutout din po sa inyong lahat. Okay, ito na po yung spin motor. Shoutout po kay Sir Ray Dison. Ito po ang kanyang tanong. Boss, tanong ko lang po about spin motor. Alin po ba ang para sa linya ng timer? Sa mataas po ba na reading o sa mababang reading bukod po sa common? So, ang ibig sabihin po ni Sir Dison ay nalilito siya kung saan ikakabit ang linya ng timer sa spin motor. Dahil ang spin motor po ay may tatlong terminals. Meron po dito na common, starting at saka running. So, hindi niya alam kung saan siya magkakabit dito ng linya galing sa timer. Malamang na alam ni Sir na ang common terminal ng spin motor ay ikinakabit sa isang linya ng AC line cord galing sa plug. Nalilito lamang po siya kung saan ikakabit ang linya galing sa timer papunta dito sa spin motor. Kaya yan po ang ating aaralin para malaman natin kung saan ba dapat ikakabit yung linya ng wire galing sa timer papunta dito sa spin motor. Bago ko po sagutin yun, alam ko naman na patuloy ang pagdami ng mga subscribers natin na mga baguhan na gustong matuto sa ganitong gawain. Pilitin nating makapag-ambag ng kaalaman sa kanilang lahat. Unang gagawin po natin ay aalamin po muna natin sa tatlong wire na ito kung saan dito ang common, starting at saka running. Gagamit po tayo ng multimeter. At ang multimeter po dapat ay nakaselect sa range ng ohmmeter. Ito po ang ohmmeter. Dito lang po tayo mag-focus. Times 10 po natin yan. Bakit pinili natin na i-select sa times 10? Dahil yun po ang mas malapit na range para magsukat ng resistance ng spin motor. Naka-times 10 na po yung ating range. I-calibrate po muna natin ang tester. Pagdikitin ang test probe para itapat sa 0 yung needle pointer. Gamit ang zero adjuster. Ayan, nakatapat na po sa 0. Bitawan. Ulitin. Yan, okay. Nakatapat na po sa 0. Calibrated na po yung ating tester. Pwede nang gamitin. Ngayon, hahanapin po natin dito yung pinaka-common terminal niya. 3 beses po tayo dito na mag-check ng resistance. At sa 3 beses na yun, hahanapin po natin doon kung alin yung mayroong pinakamataas na resistance. Yun po ang unang gagawin. Subukan natin sa kulay blue at sa kulay green. Ikabit lamang po yung dalawang test probe sa dalawang wire na ito. Tandaan, 3 beses lang po tayo mag-check ng resistance dito para makita kung nasaan yung common terminal. Ito na. Ayan mga kariyan, nakasukat po siya ng 10 ohms. Kung 10 ohms ang nasukat dyan sa scale, ita-times po natin sa times 10. Dahil naka-times 10 po yung range niya. So ang pinakang actual reading po niyan ay 100 ohms. Okay? Tandaan, nasa blue at green ay 100 ohms ang nasukat. Bitawan yung green. Yun po yung unang checking. Pangalawang checking ay blue and gray. Nakasukat po siya ng 7. 7 times 10 equals 70. So yun po ang pangalawang checking. Dahil ang purpose po ng 3 checking na yan ay para makita kung alin yung pinakamataas na reading. Okay, 2 beses na po tayo nag-check. At ang pangatlong pag-check ay ito namang gray at saka green. Ayan. Naging reading ay 17. 17 ohms times 10 equals
170 ohms. So ito po yung hinahanap natin na reading. Yung merong pinakamataas na reading sa 3 beses na pag-check ng resistance. Yung naunang reading ay 100 ohms, pangalawang reading ay 70 ohms, at ito yung pangatlong reading, 170 ohms. Okay? Pagsamahin lamang po yan, dahil ito yung may pinakamataas na reading, dalawang wire na ito. Sa ganitong paraan, nakita na natin kung nasaan ang common. Kung alin yung natirang isa, yan po ay kailangan nating tandaan, buulan, dahil yan po ang magiging common terminal. So nakita na natin kung nasaan ang common terminal, yung kulay blue. Nakuha. Kung alin yung pinakamataas ang reading na dalawang wire, ito yon, green at saka gray. Yan po yung running at saka starting. At yung natira, ayan po yung magiging common. Ito, kulay blue. Nilagyan natin ng buhol, palatandaan na siya ang common. Nakuha, yan na po ang common. So ngayon na nakuha na ang common, itabi muna yan. At aalamin po natin kung alin dito yung starting at saka running. Dahil alam na natin na ito yung common, aalamin po natin yung starting at saka running kung alin dito sa dalawa. Okay? Susukatin po ulit natin para ma-recall natin kung ano yung mga naging reading kanina para lalo nating linawin. Simula sa common, naka-times 10 pa rin yung range. At ito po yung ginawa kong diagram. Ito po yung common, ito yung kulay blue. Lagyan natin ng kulay. Ito po yung pinakang common, kulay blue. At hindi natin alam dyan sa dalawang terminal na yan kung alin ang starting at saka running. Ganito po. Ito ang gawin nating green. At ito ang gawin nating gray. Yung tatlong terminals na yan ay may kanya-kanyang kulay. Yung common ay alam na natin na kulay blue. Ngayon, alin dito ang starting at saka running? Susukatin po ulit natin yan. Simula sa common, papunta sa kulay gray. Ito. Ang nasukat po natin dyan ay 7 ohms times 10, 70 ohms. So, simula sa common, blue na wire, nakasukat po tayo dyan ng 70 ohms. Papunta sa gray. Tapos nananatiling nakakabit yung test probe sa kulay blue na wire. At sukatin naman natin yung kulay green na wire. Blue and green. Ayan. 10 times 10 equals 100 ohms ang reading. Blue and green, 100 ohms ang reading. So magkaiba po ang reading ng terminal blue and gray at saka blue and green. Isang 70 at isang 100. Ganyan po ang nasukat natin sa normal na resistance ng spin motor. Ito po ay gumagana dahil ito po ay brand new. Ngayon, malalaman na natin dyan kung alin yung start windings. Ito po yung start windings, yung may mataas na resistance. At ito yung running windings, yung may mababang resistance. Nakuha. Ngayon na nakuha na natin yung mga resistance reading ng bawat terminals, malalaman na natin dito kung ano ang kulay ng para sa common at kulay ng para sa running windings. Ganun na rin ang kulay ng wire ng starting windings. Sa pamamagitan nito ay masasagot na natin ang katanungan ni Sir Ray Dizon. Ito po yung ginawa kong diagram ng spin dryer. Makikita nyo po dyan na mayroong plug, may line 1 at saka line 2. Yung line 1 papunta sa door switch ng dryer. Yan po ay nandun sa takip ng dryer. Na diretso naman sa timer. Then yung timer, diretso na sa spin motor. Kaya ang tanong po ni Sir Dizon, kung alin daw po ba ang para sa linya ng timer, sa mataas daw po ba na reading o sa mababang reading bukod sa common. So mapapansin po ninyo dito sa ginawa kong diagram ng spin dryer, ang magiging running windings po dyan ay ito. Yung windings na yan. Kung saan nakakonekta doon sa linya ng timer. At ito po yung magiging starting na kung saan ay nakakabit naman sa kabilang linya ng kapasitor. Okay, malinaw? Kaya Sir Dizon at sa iba pang gustong malaman at tungkol dito, ang linya po ng timer ay nakakabit or nakakonect sa terminal ng running windings na nakakonekta naman sa isa ring linya ng kapasitor. Ibig sabihin, ang nakakonect po sa terminal ng running windings ay dalawa. Linya ng timer
at ang kabilang linya ng kapasitor. Tapos yung kabilang linya ng isang windings ay yung tinatawag natin na starting windings. Yan po ay solo lamang na nakakonekta sa isang linya o sa kabilang linya ng kapasitor. Walang ibang nakakabit sa starting windings kundi isang linya lamang ng kapasitor. Ngayon, anong kulay ang ikakabit natin ngayon sa linya ng timer kung itong motor na ito ang ikakabit? So malinaw na itong blue ang common. Yan po ang idedirekta natin ikakabit doon sa line 2 ng plug direkta. Ayan doon. Yan may buhol. Dahil yan po ang common terminal. Tapos ang running windings ay ikukonek natin sa linya ng timer at isang kapasitor. So alin ang running windings? Ang running windings po ay yung may mababang resistance. Okay, nasagot na po yung tanong ni Sir kung saan daw ikakabit yung linya ng timer. Doon po, Sir, ikakabit sa may mas mababang resistance. Alin yung may mababang resistance? Yung kulay gray. Yan o, yan, kulay gray. Kasi nakasukat lamang po tayo doon ng 70 ohms. At yan po ang running windings kung saan doon ikokonek ang linya ng timer. Natandaan? So ito po yung 70 ohms. Ayan. At itong 100 ohms, ang resistance, yan po ay solo lamang ang connection sa isang linya ng kapasitor. Wala nang ibang nakakabit dyan. Siguro naman po, malinaw na ang sagot sa katanungan ni Sir Nison na ang linya ng timer ay nakakonekta doon sa may mababang resistance na terminal ng spin motor na konektado rin sa isang linya ng kapasitor. At malinaw din na yung start windings ay yung kulay green. Yan po yung nag-iisang wire na konektado sa kapasitor. Wala nang nakakonektang iba. Okay, ito po yung gray. At ito po yung blue. Okay, ganun lamang po. At kung may katanungan pa sa mga ibang bagay, comment lang po kayo sa baba. At tatalakayin natin para lumawak ang ating kaalaman. Tulungan niyo po ako na aralin ito. Dahil hindi naman po ako talaga magaling. Sadyang pinag-aaralan ko lang po ito para may bahagi din sa inyo. Kaya paki-like po at paki-share ng video na ito para malaman din ng iba at paki-subscribe na rin po nito. Ito po ang aking munting channel. The real life Dickens, real vlog expresses the reflections of a common worker, driver, technician, and a barber.